Yan, hello, good morning. It's my day 2 ng aking bike loop. Well, sa ngayon, mamamansin nyo, maingay dito yung yung dagat. Yan. So, touchdown, Aurora. So, dito, mamamansin nyo, itong kubo-kubo na ito, di bali dito na kasi inabutan ng pagkakabi ng dito. Dito na ako inabutan ng antop. Kaya, all goods naman. Dito na ako natulog. So, update ko lang kayo. Base sa mga nasaga pong kunin kagabi ng mga tao dito na nalaman nilang magbabike ako. Sabi nila, ako sarap yan, may kwan. Diba, parating na bagyo. Ganun po ba? Ito pong kwan po, pagka ganun na may bagyo, kung talaga malakas pong ulan niya, siguro kan po hinto din naman po ako. Pero pagka medyo okay, kung kaya, uusad ako ng konti. Yan. Kaya naman, although ang kwan lang, yung patak ng ulan, hindi siya gaano wala siyang kwan, wala siyang gaanong dito, wala siyang gaanong patak ng ulan. Ang meron ng malakas kanya, hangin. Ay, pansinin nyo, totoo makulimlim ang ang kaulapan, pero tinan mo yung yung mga kahoy, yung mga dahon na hindi gaanong kumikilos. Pero pag siguro pag nadaanan niya ng hangin yun. So, di bali ang plano at akong kung ngayong day 2, kung ganito kay stable yung niya, na hindi naman gaanong kalakasan, uusad pa rin ako. Pero kung talagang maglalandfall yung bagyo, ihinto ako. So kung saan man ako aabot ngayong day 2 na to, kung hanggang sa Aurora pa rin ako, hindi pa ako makakalabas ng Aurora, okay lang. At least at least kahit pa paano, umuusad pa rin ako, gumawa pa rin ako ng hakbang para makausad. So update ko lang kayo dito sa tarp. So ito siya. So, di bali yung day 1 natin, ito yung nadaanan natin, Isabela, Travis of Isabela, Quirino, and Aurora. So, hoping baka day 2 is sako na siguro tayo. Aurora lang. Ewan ko. Pero hoping naman sana na makalagpas ko tayo. Yan. Kaya kung ano man yung mga updates mamaya, mag-update na lang uli ako. So, di bali yun na lang muna, and then sasamantanin ko muna yung ganitong klima niya na hindi pa naman ganong kalakasan, para kahit pa paano makausap tayo ng konti. Okay? Okay. Sa ngayon ito, laging net nung nadadaanan. Ito malapit na tayo sa town proper ng Dipakulaw. Siguro mga na lang 10 kilometers bago Dipakulaw. Yung mismong mismong bayan or municipal town ng Dipakulaw. Pero yung munisipyo nila, paloob pa kasi yun. So tingnan ko muna kung pwede na itong makakain. Gugutom na rin ako. Ito lang kasing kainan dito eh.
Kain muna tayo. So ayun, dito tayo ngayon sa sa may kainan dito sa tabing dagat. So dito mapapansin nyo sa sa kabilang view ng camera, yun yung dagat. Tapos focus muna tayo. Nap-down alas 8. Tapos habang gagagpas ako. Hindi wala makapungulan. Parang sumakto din na talaga yun. Kanina po mapudyak ako. Wala, yung ganun lakas ng sol. Yung ganun lakas ng ulan. Wala kanina. So magmula pagkagising ko,
umuulan nga pero ngayon na lang. Hindi ka ngayon parang umuus ng may kalakasan. Parang pahinga muna ako sa week dito. Tapos pag pauwi ko mamaya, tuloy din ako sa ako. So yan naman yung update sa ngayon at mamaya titignan ko ulit kung ano magiging updates natin sa daanan. So titignan na natin. Yan, so resume na tayo ngayon sa pagpa-jack. Buti na lang huminto na rin yung yung ulan. Kakahinto lang. Sa ngayon, ito na yung view. Yun lang. Okay. Ongoing pa yung construction site dito. Baka nag-roll wedding sila dito banda. So, ito. Tignan nyo. Ito so dadaanan natin tong di bali malapit na rin tayo sa Municipal Hall. Mga 2-3 kilometers na lang. Then dito next destination natin yung Baler. Pero sa ngayon undecided pa kung saan yung next na way, kung saan ba ako susudpot. Kasi mag-aabang-abang na lang po. Mapapalo nyo naman dito sa video kung saan yung magiging or saan yung tutunguhin ko. Nalilito na tuloy ako kasi hanggang ngayon I'm so very undecided to choose kung saan ba ako dadaan. Pero kahit saan naman ako dadaan, parehas lang yun na mag-explore ako. Kaya well goods. So ngayon, nasa patat pa lang ako eh. Pero baka mamaya sa ahol na naman to. Anyway, doon pala sa kinainay ko kanina kung saan ako nag-breakfast. Pagkalagpas yun doon, matadaanan nyo doon yung sentro ng Aurora. Diba doon? Pagka nadaanan nyo na yun, diretsong patag na to. May ahon man, pero lang yun, mga lang, pangkaraniwang ahon. Hindi naman siya yung tataas-taas ka pa ng konti na lang talaga to. Konti lang. So yun, di bali focus na ako sa daan. Di bali nabanggit ko na yung next na destination ko. So
hoping na hoping na ganito lang yung klima sa buong araw. Although merong malakas na typhoon, pero I'm praying na sana nga ganito lang para ligtas din po yung ating paglalakbay, lalo na po sa sa mga kababayan natin na tatamaan po ng typhoon. Yan. Although hindi ko alam na may updated, hindi ko alam na may paparating na klima, pero gano'n pa man, dahil nga sa hindi naman ako naging updated, hindi ko alam na may klima pala or may typhoon pala na paparating na ganito. Then sana hindi na muna ako tumuloy, pero dito na ako, di tuloy-tuloy ko na to. Sinimulan ko na, di tatapusin ko na lang para mas okay. So sa ingat-ingat na lang po tayo. Papunta pa lang po ng Baler. Undecided pa po kung saan po ako next na province na Philippine sa nga hindi ko pa po alam kung ano pong pangalan ng loop ko, pero explore tong loop na to. Ganda nga yan, nakataon lang din kami, nag-loop namin gawin. Ay, nagbabike din po kayo? Sandali, bigyan kita ng sticker ko. Ayo. Sticker. Sige. Ano pa lang to, bago pa lang kasi yung yung channel ko. Pero taga dito po kayo sa Aurora. Oo kuya, Kabanatuan. Ay, Kabanatuan? Sabi ka tayo. Ay, sige. Ay, pero di ko lang alam kung matadaan din po ko ng basta next na province na matatarget ko is Nueva Ecija. Taga saan kuya? Isabela. Dami rin vlogger lang kuya, Pero ako kasi hindi kasi ako yung talaga vlogger mismo, kundi documentator lang ako. Dino-document ko lang tong ginagawa ko. Hindi yung talagang mga tipo ng vlogger na yung nabudog mismo. Masaya ka lang sa ginagawa. Basta sa akin lang, dino-documents ko lang, gaya nito, itong klima niya ngayon. And di ko naman alam na may bagyo ngayon. Kaya wala na, tinuloy ko na, inumpisan ko na, tuloy-tuloy ko na. Pinanggalingan mo kuya, doon magtutulog po kayo. Yung yung starting ko, doon din lang yung finish line. Doon lang, bigot lang talaga, parang loop mga kuya. Pero mas kakaya ba to? Pero siguro mga ilang days pa bago ko ma-upload lahat yung buong video. Kaya pagkakuan, abang-abangan mo na lang sa kuya, mga ilang araw kami babay kuya? Pangalawang araw pa lang. Pero ang bilis kuya, from Isabela, ayan. Nakarating na. Saan ka natutulog kuya pag Wala, natulog lang ako sa may isang kubo-kubo. Kaya kuya, madami naman pwede kuya, ingat ka. Sige. Sige. Thank you. Wow. Hindi ko na siya ewan ko kung nakagin ko yung mukha niya. Pero nahiya kasi ako tutok ng camera sa kanya. Pero okay lang din. Well and good, nice. Kasi merong mga nakaka-recognize sa atin dito sa daanan kahit pa paano. Yan. Well anyway, sa din palang updates. Doon pala sa mga nabibigyan ko ng mga stickers, lagi ko sinasabi sa kanila na mapapanood din lang nila ito, pero hindi pa agad-agad. So gaya din lang ng lang sinabi ko dun sa day 1 siguro mga updates or my days na may upload ko through ito page. Although sa YT ko wala rin akong upload pala sa gabi, hindi ko napansin, sorry.
Pero okay lang kahit na ano pa man yung ano yung mahal natin. Basta importante maging successful tong ano, itong loop na ito. Yun na po yung pinaka-importante. So yun, back to focus na muna ako sa daanan para ito dito, para maisagawa natin ang maayos to. Well, medyo nanibago tayo sa ruta kasi meron palang ongoing road construction. Yan. Ayun si Kuya naka-tricycle. Siya yung nag-guide sa atin sa daanan na to. Kasi hindi accessible yung yung road construction doon sa yung dire-diretong daanan sana patungo sa patungong Baler. Magbabaler pa kasi ako. Ginaid ako ni Kuya. Hindi ko alam kung ano paano ko yan. Nakalimutan ko nang tanongin. Pero anyway, nabigyan ko din naman siya ng sticker. So tinatanong sa akin kung naglulup ako. So thank you so much Kuya. So ito pala yung ito, proof. Road close. Although hindi naman kami trabaho na rin kaya. Mahirap lang. Okay yung safety. Pero at least yung destination natin makakarating pa rin tayo. Importante dito. So yun lang muna yung update. Pero sa ngayon nakitampay muna ako sa may tindahan dito sa may so update, nandito na ako ngayon sa may Reserva Baler. Patungo na sana ako sa next na destination ko. Actually wala pa ako sa pinaka town proper ng Baler Aurora. Ngayon ito na talaga yung lakas ng ulan na. Ang lakas na. Kaya ito, huminto muna ako dito sa may siguro na lang pero anyway, miss kahit pa paano yung kahit pa paano nagkakaroon tayo ng progress kasi kahit pa paano umuusad din naman tayo. Pero pagka huminto ito mamaya pagkatuloy tayo. Pero pagka hindi pa ito huminto pan talaga baka dito pa tayo mapapatambay ng mga ilang oras. Pero ganun naman at least kahit pa paano nakausap tayo. I'm hoping na ligtas po tayong lahat. Okay, gusto ko lang ko yung i-update. Sayang di ko na siya sayang nga lang di ko na nakuhanan yung video yung ibigay sa akin. Although may nakasabay ako kanina dito sa daan na napansin niya yung tarp ko dito sa may likod, kaso doon lang siya sa may malayuan. Okay, di bale okay, ganito kanina lang nag-resume ako. So nagbakasakali ako na yung paghinto niya ay talagang hinto na. So hoping naman ngayon na ganito na, humito na talaga siya. Pero meron pa rin konting patak ng ulan. At ganun pa man, magpapatuloy pa rin ako sa pagpadyak. Kasi mahirap naman kung doon lang ako mag-stay. At kung hindi naman ako usad, mas malaki yung hahabulin ko. Although wala naman akong particular na distansya or particular distance na dapat mabuno ko sa isang araw. Pero
Pero syempre yung delay kasi sobrang haba na ng delay, kaya medyo mahirap sa part kong ito. Pero habang binabagtas ko kanina to, itong daanan na to, papunta na ako sa sa San Luis, kakalapas lang natin ng Baler. Saka bumili kasi ako ng tinapay kanina kasi sobrang gutom na rin. Kaya nangyari, may nakasabay ako kanina dito sa daan na dito, nakamotor lang. So tinanong niya sa akin tungkol yung sa tarp, kung naglulok ba ako. Sabi ko oo, pero actually kasi hindi ko pa talaga totally ma-figure out kung saan ba datong loop ko, kung paano ba to, pero basta naka-ready lang ako. Yan. So nagkakuntor kami ng dito sa daan, nagkakwentuhan, yan. Tapos nung binigyan niya ako ng 100 pesos. So thank you so much po sa iyo, and God bless po sa iyo. Binigyan ako ng 100 pesos lang, sabi niya pang merienda ko daw. Kaya ayun, ako naman binigyan ko siya ng sticker. So parang parang bahil lang ng sticker. Pero hindi, yung yung perang binigay niya, parang through the hearts na parang makatulong na rin or kung ano man. So thank you so much po sa mga good Samaritans po na nakakita po sa akin. Yung man lang na yung pangalan ng good Samaritan ko na tumulong sa akin ngayon. So thank you so much po, and God bless po. Yan, BN71. So as of update lang sa ngayon, kung may kita nyo yung bundok na yan. Dali, saan na siya? Tapan kasi nitong nyug. Yan, yung bundok na yun. Di bale, ito yung daanan. Bakit dyan sa bundok na yan? Well, anyway, mamaya pag sa ngayon wala nang signal yung isang network ko. Pero mamaya unti-unti na rin mawawala ng signal yung isa kong network. So kailangan kong makapag-focus. Hindi, yun talaga. Kailangan makapag-focus kasi ang kalaban ko dito lamig, tsaka yung hangin niya. Kaya yun. Di bale yung kanina, yung pag-ulan niya kanina, parang yun na rin yung pinakapahinga ko. Kaya naman siguro sapat na rin yung naipon kong lakas. Sa ngayon hindi ako makakapagsabi kung makakadrop ako hanggang sa Nueva Ecija, kung makakaabot ako hanggang doon. Well, makikita ko na lang. Total mag-update naman ako kung makakaabot ako ng Nueva Ecija. Yan, pasensya na kayo kung talagang hindi ko may focus yung yung pagbibideo ko. Yan. Yan ang taas, oh. Grabe. So unti-unti na rin daming nakakapansin na activities natin, pero hoping and praying na maging matagumpay itong gawain kong itong paglulub ko. So ilang update na lang ako ulit kasi mga akyatan tsaka baba na zigzag. Ay, grabe, na-miss ako dun kanina, oh. Kasi na yun dito, pero ito ang matindi dyan ay etong tulay. So ito, na-miss ko to kasi itong bahay ng San Luis Aurora, tinakbo ko na ito noon. So nagpunta ako noon dito, nag run loop, R3 7 piece yung yung pamagat. So tinakbo ko noon itong probinsya ng Region 3. Kaya hindi ko makakalimutan to.
Kasi meron ding ano nandito, dito Good Samaritan na nun, na bumili ako sa tindahan nila. Tapos yung mga kinain ko hindi na nila pinabayaran. Nung nakakwento nila ako kung anong ginagawa ko, so imbis na magbabayad pa ako, sila na mismo nagbayad. Kasi naalaman nila na ano, medyo malaylay pa yung lalakbayin kada. Kaya ayun, sobrang namiss ko din itong lugar. Hello. Ayan mga nakaka-notice. Kaya naman, pero hoping na ano, na maalala ko pa yung ano, yung bahay kung saan ako nagbinenta nun. Kasi ang kailangan ko lang noon, kailangan ko lang ng pang energy food. So yun lang, sobrang namiss ko din kasi itong ano, itong daanan na to. Familiar na ako sa lugar na to, pero syempre iba pa rin kapag may kita mo ulit. Maliban sa tinakbo na namin ito noon, yung first attempt namin ng kasama ko si Charles. Tapos nung ano naman, nung nag solo ako, nag-decide ako mag R3 7 piece. Yung buong region 3 tinakbo ko nang nakaapa-apa lang. Well, yung ganong documents is nasa ano siya nandun siya sa ano, sa YouTube channel kong Kirtapan. Kaso wala, hindi ko na talaga ma-recover yun. Kaya yun naman. And then at to this point, dadaanan natin ulit tong lugar na to ng bisikleta naman ang gamit. Grabe yung mga tao sa ano, sa gilid-gilid, nakatingin-tingin sa atin. Ito, medyo kumpa lang to ngayon dito sa ano, sa parting ito medyo patag pa. So baka mamayang gabi, oras na is ano mag-alas 5 na rin. Kaya baka mamaya talagang ano matinding bakbakan na naman to. Namiss ko lang yung dalawa itong lugar na to. Tingnan ko lang baka sa panahon. Yun o, yung tindahan na yun. Diteki, o tama. Tama nga, dun nga sa may tindahan na yun. Hindi ko na nga nagawang huminto. Kasi medyo ano, mababa pa itong lalabayin natin. So yun lang, na-share ko lang yung ano, yung experience ko dito. So sa ngayon magkakaroon na naman ako ng ano, ng panibagong karanasan dito sa area na ito. Oh, may bandirita sila basta siguro dito. Kaya yun, enjoy lang muna natin itong moment na to. Ayun, night ride ulit. So update lang itong ano ko. Update tayo sa distance. Hindi yung total distance distance sa babagdasin ko para makalabas dito. Or hindi, yung point pala na distance is nasa ano pa, nasa, okay, ilan to? Ayan, 54. So 54 kilometers bago tayo makarating ng Bungabon. Pero hindi ko sinasabi na makakarating talaga ako ng Bungabon. In-update ko lang sa distansya. Pero kung makakarating mo ako ng Bungabon, well, napakagandang resulta na nun. Kasi kahit pa paano nakabawi ako. Okay, may sasakyan sa likuran. Yung mga nagbibaybar ng gabi dito.
Kung mapapansin nyo itong ano, tong isa kong ilaw dito, nagano na siya, nagbi-blink na. Ibig sabihin malapit na yung malobat. So bale mamaya i-charge ko siya, tapos ang gagamitin ko naman itong isang ilaw dito, itong solar light. Itong solar light ko kasi dito is meron siyang switch, kaya kahit halimbawa naggabi, gumabi na or wala na siyang aring araw, hindi siya kusang mag-iilaw, kundi pipindutin mo yung switch. So, di bale, yan lang yung, ano, yung update sa ngayon. Then, mamaya na lang ulit. Pasensya na, ito na tayo mga ano natin, documents. Then, mahamog din pala. May mga part na dito sa mga bulubundong lugar na to na mahamog. Kaya naman, dito talagang ano, talagang makakaroon tayo ng lamig. Okay, that's all. Mamaya na lang ulit.